So yun guys, gandang hapon sa inyo. May nagdala ngayon sa atin ng rice cooker. May nagpagawa sa atin ng rice cooker. So yun, tuturo ko sa inyo kung paano maayos ito. So yun, sabi ng may-ari, wala daw power. Hindi daw nailaw yung cook, hindi din nailaw yung warm. Yan. Check natin ngayon guys. Saksak muna natin. Tingnan muna natin kung wala talaga. So yun, wala nga wala. Yun, wala naman siya. So una natin gagawin, baligdarin natin. Tapos pag baligdad natin, may makikita tayong screw dito. Yun, kalasin lang natin. Yan. Yan, kalasin lang natin to. Yan, kalisin lang natin to. Yan. Kakalas natin. Tanggalin lang natin yung cover. Madali lang namang tanggalin yan. Yan, pagkatanggal natin, ang makikita nyo sa loob ay ganito. Yan o. Yan, ganun yung itsura ang makikita nyo sa loob. Tapos, turo ko sa inyo kung paano natin i-check kung saan natin malalaman ang sira nito. Sabi ng may-ari, wala daw power, Pero ang una nating i-testing dito, ang ating i-check dito ay ang kanyang fuse. Kadalasan, yun ang nagiging sira ng rice cooker pag walang power. So, check muna natin ang ating tester. Kung may multi-tester kayo sa inyo, pwede nyong gamitin para mas mapadali ang inyong paggagawa. Pero sa online, kasi ang ganitong sa akin, mga 1.5 yung bili ko. Pero yung meron naman tig 300, kasi ordinary lang siya. So, mabilis lang masira. Pero ito, 1.5 bili ko dito. Pero okay naman yan. Mas maganda yung original ng bilhin para mas maganda. So yun, tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng fuse. Ay calibrate nyo lang sa X1K o X100 o X10. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Basta sa X1K tayo magka-calibrate. I-test prove lang natin kung papalo siya. Okay. Tapos check natin yung fuse. Ito yung fuse. Isusum natin para makita nyo. Yan, yan ang fuse. Ito ang fuse to. Ito ang fuse. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng fuse. Yan. Kuha nyo lang yung tigkabilang dulo ng fuse. Yan, kabilang dulo. Kuhaan mo yung isang test probe, ilagay mo din sa kabilang dulo ng fuse, tapos itong isang test probe naman, ilalagay mo din sa kabilang dulo. Pag ito ay pumalo, okay pa to yung fuse. Pero pag hindi na to pumalo, sira na ang ating fuse. Pwede na mura lang naman sa online to, mura lang naman sa shop nito. Siguro mga 20 pesos o 30 pesos. Yan. Tapos, yan, check na natin. Ilalagay na natin sa ating kabilang dulo yung ating, ito yung tester para makita ninyo. Yan. Tingnan natin kung papalo yung multi-tester natin. So, ilalagay ko na yung kabilang dulo. Tapos, tingnan nyo kung papalo yung multi-tester. Yan, ayaw na. Yan, ayaw na pumalo. Sira na ang ating fuse. Yun ang ating papalitan. Tapos, sa inyo kung paano mag-alis at magpalit ng isang fuse. Yan. Kalisin lang natin. Saan nyo nilagay? Saan nyo inalis? Doon nyo din tatanggal. Doon nyo din doon nyo nikakabit. So, tanggalin muna natin to para madali. Yan. Tapos, madali lang yan guys. Kaya kahit nyo na yan sa inyo. Para hindi nyo na ipagawa para di na kayo gumastos. Guys, namin gusto natin. Yan.
Ito yung fuse. Para makita nyo. Ito yung fuse. Yan. Ito yung ilang fuse. Para sa hindi nakakaalam, yan yung fuse ng rice cooker. Dali lang siya guys. Kaya nyo yan. Yan lang natin papalitan. Sa bumili pa kayo ng bago, kayo na mismo, kayo na ang gumawa. Ay, papalit natin ha, meron tayong bago ditong fuse. Kung ano sabi ko nga kanina, kung paano nyo inalis, ganun nyo din ikakabit. Yan, ito yung bago natin, no, fuse. Yun, ikakabit natin ulit siya sa inalis natin kanina. So, yan guys. Load lang kayo. Yan. Ano? Ayos sa Facebook. Guys, okay mo. So, yan. Okay na to. Yan. Bali, check na natin siya, guys. Check na natin yung ating rice cooker na ginawa kanina. Kung paano na, kung okay na ba siya. Yan. Tingnan nyo kung umiilaw na, guys. Okay na ba, guys? Yun guys, okay na. Meron na siyang ilaw guys. Oh. Yan guys, okay na. Yan guys, oh. Ilaw na siya. Kanina wala yan guys. Yan, okay na. So, sa susunod, manood lang ulit kayo para kayo matuto. At please like and share my video. And salamat sa inyo guys.